ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Usap si Rizal na buhay, 128 taon mula nang barilin siya sa Bagong Bayan. Ni National Hero Jose Rizal. Ako lang ba ang napapaisip kung sino nga ba ang nagangalang Dr. Jose Rizal? Na sinasabing siya raw ay isang nobilis na nagmulat sa kamalayan nating mga Pilipino? At siyang makatang nagsabing ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Halina't samahan niyo akong tuklasin ang buhay ni Rizal. Maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Ako po si Fatima B. Mahurol. At ano po ang inyong grado na? Grade 7 po. So, maaari po ba ako magtanong ng kaunting katanungan sa inyo? Opo. Kilala niyo po ba ang nagngangalang Dr. Jose Rizal? Opo. At may nalalaman po ba kayo sa kanyang buhay? Opo, tulad po ng isa po siyang bayani dito sa ating bansa. Nung nabubuhay pa po siya, pinagtatanggal niya po tayo. At siya po ang sumulat ng KKK at No Limit Tangere at El Poribesterismo. Maraming salamat. Noong Hunyo 1961 sa bayan ng Calamba, Laguna, isinilang ang batang magiging simbolo ng kalayaan ng Pilipinas, si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Reynoldra. Si Pepe, gaya ng tawag sa kanya ng pamilya, ay kapektong anak ni Don Francisco Mercado at Doña Teodora Alonso. Kanilang pamilya ay kabilang sa prinsipalya, mga edukado at ginagalang sa lipunan noong panahon ng mga Kastila. Ang apelyidong Rizal ay galing sa salitang Espanyol na Rizal ay ibig sabihin ay luntiang bukidin, isang simbolo ng buhay at pag-asa katulad ng mga naging layunin ni Pepe sa bayan. Lumaki si Pepe sa Calamba na puno ng taniman at ilog. Tahimik siya, mapagpasig at mahilig magbasa. Tinuruan siya ng kanyang inang magdasal, bumasa at magsulat at doon nagsimula ang kanyang pagkahilig sa pag-aaral. Isa pa sa mga naging pinaka-notable na pangyayari sa buhay ni Rizal ay ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Concha sa edad na 3 taong gulang dahil sa sakit nito. Sa edad na 9 taon, pinadala siya sa Bilang Laguna para mag-aral kay Maestro Justiniano Aquino Cruz. Doon niya naranasan ang lungkot ng malayo sa pamilya at minsan ay kinukutya dahil sa pagiging tahimik. Pero hindi siya nagpadagi at lagi siyang nangunguna sa klase. Isa pa sa mga hindi malilimutang pangyayari ay noong 1871-1872 ang pangungulila ni Rizal sa kanyang ina na si Teodora Alonso kung saan hinuli at pinakulong na siyang nag-iwan sa kanila na sila na lamang ang nagtitira. Nakulong si Teodora Alonso dahil napagbintangan itong nilason ang kanyang sister-in-law. Inaresto at pinilit na lumakad 50 kilometers sa presinto sa Santa Cruz, Laguna, kahit na willing magbayad ang kanyang pamilya para sa transportasyon nito. Noong 1872, lumuwas si Rizal sa Manila at pumasok sa Ateneo Municipal de Manila, isang paaralan ng mga Jesuita. Doon lalo siyang nahasa sa disiplina, sining, agham at relihiyon. Madalas siyang honor student at kilala sa pagiging masipag at parangal. Sa edad na 16, nakapagtapos siya ng kursong Bachelor of Arts na may pinakamataas na karangalan. Bukod sa talino, mahusay din siya sa pagguhit, pagpukit at pagsulat. Nang siya'y mag-aral sa Ateneo, dito niya rin natagpuan ang kanyang unang pag-ibig sa nagngangalang Segunda Katipa. Sinasabing ito ang first love ni Rizal, isang napakagandang dilag mula sa Lipa, Batangas. Ngunit ang kanilang pag-iibigan ay tila naudlot dahil sa nakatandahan ng ikasal sa Segunda sa iba. Nang dahil sa nangyari rin sa ina ni Rizal, na-recall niya ang mga nangyari sa kanyang pagkabata kung saan palagi kinukwento ng kanyang ina ang paborito niyang storya na The Fable of the Month, na sinasabing may
Agustin. At doon nagsimula ang nais na nanamit ang pagbabago. Noong 1883, nga ang bansa at nagtungo sa Madrid. Sa iyon, nagawa ng lumawak ang kanyang isipan. Nag-aral siya ng medisina at filosofiya at habang nag-aaral, nagsusulat siya ng mga akdang yayanig sa kolonyal na sistema. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, mga akdang nagsilbing ilaw sa madilim na panahon ng mga Pilipino. Ngunit alam ni Rizal na hindi sapat ang salita kung walang gawa. Kaya nang siya'y umuwi, inatag niya ang Liga Pilipino sa mapayapang samahan para sa Europa. Pero natakot ang mga Kastila sa pagkakataon siya. Inaresto siya at pinatapon sa Liga. Ngunit sa pagitan, hindi siya nagtutulungan. Naging puno siya, doktor, arkitekto at kaibigan ng kanya. Tinuro niya sa mga tao ang halaga ng edukasyon para sa akin. Hanggang sa dumating ang muling pagkakata, December 30, 1896 sa Bagong Bayan. Nakatayo siya doon ang taas ng Minat siya, ngunit hindi kailanman natalo. Dahil sa kanyang kamatayan, isinilang ang diwang Pilipino, ang diwang hindi kailanman susuko. Si Rizal ay hindi lang tinaguring ang bayani sa pahina ng libro, siya ay paalala na ang tunay na lakas ay nasa pag-ibig sa bayan at sa ating mga Pilipino. Kaya naman, halina't samahan niyo ang kontemplative ang kanyang iba pang mga natatanging talento. Ano yung mga talento ni Dr. Jose Rizal? Okay, so unang-una siya ay isang manunulat. Ang sinulat niyang akda ay ang Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Pangalawa, siya ay isang polyglot na kung saan marami siyang alam na wika. And ginamit rin niya ito noong siya ay nagpunta sa iba't ibang lugar. Also, siya ay isang doktor dahil siya ay isang doktor sa mata or ophthalmologist. And siya ay marunong din sa paggamit ng mga instrumento. So, siya ay may talento din sa paggamit ng musika. Sino-sino yung mga nakaka-impluwensya kay Dr. Jose Rizal? Okay, so isa sa pinaka naka-impluwensya sa kanya is ang kanyang ina na si Teodora Alonso. Dahil siya ay siya yung unang naging guro ni Jose Rizal or ni Dr. Jose Rizal. Also is yung mga kabataan. Ngayon, tatalakayin natin ang mga nakaka-impluwensya kay Dr. Jose Rizal. At isa na rito si Teodora Alonso, na siyang ina ni Dr. Jose Rizal at unang guro ni Rizal sa pagbabasa at pagsusulat. Nakaka-impluwensya ito dahil tinuruan niya si Rizal na mag-isip ng kritikal at magkaroon ng pagmamahal sa bayan. Ang pangalawa naman po ay si Francisco Alejandro, na siyang ama ni Dr. Jose Rizal at siya'y isang matatag at independenteng tao. Pinakita ni Francisco ang halaga ng pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok. Ang impluwensya niya kay Rizal ay makikita sa pagkatao at mga gawa ng bayaning Pilipino. At ang pangatlo naman po ay si Pasiano Rizal. Si Pasiano Rizal ay panganay sa magkakapatid. Siya ay nakaka-impluwensya dahil bilang isang matalino at may paninindigan na kapatid, si Pasiano ay nagsilbing modelo ni Rizal sa pagiging makabayan at pagtulong sa mga nangangailangan. At tinulungan ni Pasiano si Rizal sa pag-aaral ng iba't ibang kultura. Ang pang-apat po ay si Justiniano Aquino Cruz, na siyang unang guro ni Rizal sa Binyan, kung saan natuto siyang mag-Latin at Espanyol. Pinakita ni Rizal na ang kanyang katalinuhan ay naging pinakamahusay sa klase. Ang mga natutunan niya rito ay naging basihan ng kanyang karagdagang pag-aaral. At ang pang-anim naman po ay si Juancho Carrera, isang veteranong pintor na nagturo kay Rizal ng mga teknik sa pagpipinta. Natuto si Rizal sa ilalim ng kanyang pagtuturo at naging mahusay sa larangan ng sining. Ang pang-pito naman po ay si Manuel Ceres Burgos, pamangkin ni Padre Burgos at naging living twin siya sa trahedya ng Gumbursa. Si Manuel ay kabilang sa kaibigan ni Rizal. Ang pang-pito naman po ay si Father Francisco de Paula Sanchez, paboritong guro ni Rizal sa Ateneo at pinakilala kay Rizal ang mga dakilang akda ng kanloraning panitikan, lalo na mga klasiko ng Griego at Latin. Ang pangwalo naman po ay si Father Jose Villaclara,
Isa si Father Villaclara sa mga gurong Heswita na nakaunawa sa matalas at masisang isipan ni Rizal. Hindi tulad ng kanyang guro na si Padre Sanchez, hinikayat siya ni Villaclara na ng kanyang pag-aaral lampas sa tula at mga agham. Naman po ay si Ferdinand Blumentritt, isang scholar, professor at etnologo mula sa Austria, na naging isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Rizal. Nakaka-impluwensya ito kay Rizal dahil sa pagtulong ni Blumentritt kay Rizal na ipakalat at ipasuri ang kanyang mga akda sa Europa tulad ng Noli Me Tangere at ng El Filibusterismo. Ngayon, dadako tayo sa mga polymath ni Dr. Jose Rizal. Ang polymath ay isang taong bihasa at may kakayahan sa maraming larangan. Si Dr. Jose Rizal ay isang mahusay na halimbawa ng isang polymath dahil hindi lamang siya isang manunulat at makabayan. Sunod naman po ay ang writer. Bukod sa isang doktor, kilala rin siya sa kanyang talento sa pagsusulat. May 2 nobela siyang naisulat tulad ng Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo na naglantad sa mga katawalian. Next naman po ay ang academic achiever. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila at pinamalas niya ang kanyang talino, disiplina at dedikasyon sa pag-aaral. Sunod ay ang polyglot. Si Rizal ay kahanga-hangang polyglot. Ibig sabihin marunong siyang magsalita at umunawa ng maraming wika at siya ay may 22 languages siyang alam tulad ng Tagalog, Ilocano, Greek, French, Bisaya, Subanon, Spanish, German, English, Italian, Dutch, Chinese, Japanese, Arabic, Malay, Sanskrit, Swedish, Russian, Hebrew, Catalan at Portuguese. Si Dr. Jose Rizal ay may talento sa iba't ibang larangan. Siya ay mahusay sa sining ng panitikan, skulptura at pagpipinta. Next naman po ay ang athlete. Bilang isang pinakamahusay na manlalaro ng eskrima sa hanay ng mga ilustrada sa Europa, ay nagmula sa kanyang normal na pagsasanay, disiplina at respeto na kanyang nakuha mula sa kanyang kasamahan. Sunod po ay ang scientist. Sa panahon ng kanyang pagpapatapon sa dapitan noong 1892 to 1896, ginugol ni Rizal ang kanyang oras sa mga kapakinabang na gawain sa larangan ng agham at pananaliksik. Sunod naman po ay ang businessman. Noong pinatapon si Rizal sa dapitan, hindi lamang niya ginugol ang kanyang panahon sa pagsusulat o pagtuturo. Na polymath ni Dr. Jose Rizal ay ang teacher. Nagtayo si Rizal ng isang maliit at di normal na paaralan sa malapit sa kanyang tahanan, kung saan nagturo siya ng aritmetika, pagsusulat, geografiya, at kasaysayan. Anong pangalan mo? Eric Shane po. Anong grade mo na? Grade 8 po. Anong alam mo na akdang isinulat ni Dr. Jose Rizal? Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Si Dr. Jose Rizal, ang bayani, naggumamit ng pluma bilang sandata at narito ang kanyang mga akda. Ang Noli Me Tangere sa English ay Touch Me Not at sa Pilipino ay Wag Mo Kong Salingin ay isinulat at inilathala noong 1887 sa Berlin, Germany. Isang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal na naglantad ng kanser ng lipunan sa lipunang Pilipino. Lalo na ang kawalang katarungan na ginawa ng mga Espanyol, partikular na ang mga praileng Espanyol noong panahon ng kanilang pamumuno. Si Crisostomo Ibarra ang siyang pangunahing tauhan, at si Maria Clara na iniibig ni Crisostomo Ibarra. El Filibusterismo sa Ingles ay The Reign of Greed, sa Pilipino ay Ang Paghahari ng Kasakiman. Ito ang pangalawang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal at karugtong ng Noli Me Tangere. Ipinagpatuloy nito ang pagbatikos sa mga pang-aabuso at korupsyon ng pamahalang Espanyol. Isinulat at inilathala ito noong 1891 sa Ghent, Belgium. Si Simon, siya ang pangunahing tauhan ng El Filibusterismo, na sa katunayan ay si Crisostomo Ibarra na nagbagong anyo, matapos makatakas sa mga sundalong humabol sa kanya sa unang nobela. Ang dalawang nobela ay nagpasiklab sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Mi Ultimo Adios.
Ito ay isang taos-pusong isinulat ni Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896. Ipinahayag dito ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas at ang kanyang kahandaang ialay ang buhay para sa kalayaan nito. Sinalin ito sa Tagalog ni Supremo Andres Bonifacio bilang pahimakas ni Dr. Jose Rizal, na lalo nagpasigla sa damdaming makabayan ng mga Pilipino at nag-udyok sa revolusyon. Annotation of Antonio de Morgas, Sucesos de las Islas Filipinas. Noong panahon ng pamumuno ng mga Espanyol, karamihan sa kasaysayan ng Pilipinas ay isinulat ng mga Espanyol. Ngunit kadalasan negatibo ang paglalarawan nila sa mga Pilipino at puno ng pagkiling laban sa mga nasasakupan. Ang Sucesos de las Islas Filipinas, ito ay isang akdang pangkasaysayan na isinulat ng mananalaysay na si Antonio de Morga, isang Espanyol. Inilarawan niya rito ang kalagayan ng Pilipinas mula 1493 hanggang 1603 sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Ang aklat na ito ay batay lamang sa pananaw ni Antonio de Morga. Sucesos de las Islas Filipinas ay muling inilathala ni Dr. Jose Rizal sa Paris noong 1889 na may mga puna, paliwanag at komentaryo mula sa kanya. Bakit nga ba inanotate ni Jose Rizal ang akda ni de Morga? Ginawa ni Rizal ang anotasyon upang itama ang mga pagkiling ng mga Espanyol laban sa mga Pilipino at ipakita na bago pa dumating ang mga Espanyol, mayroon ng maunlad at sibilisadong pamumuhay ang mga Pilipino. Halimbawa nito ay ang ika-8 kabanata. Sabi ni de Morga, dinala raw ng Espanya ang sibilisasyon sa Pilipinas. Ngunit sabi naman ni Rizal, may sibilisadong buhay na ang mga Pilipino noon at ang Espanya ang nagdala ng kadiliman. Narito pa ang ibang mga akda ni Dr. Jose Rizal. A la Juventud Filipina, sa Ingles, To the Filipino Youth. Isinulat ito ni Rizal noong 1879. Ito ay tula para sa kabataan na nagbibigay diin sa kanilang kakayahan at tungkulin na paunlarin ang bayan. Hinikayat niya ang mga kabataan na gamitin ang talino at talento upang mapaunlad ang Pilipinas at labanan ang pang-aapi. Nanalo ito ng unang gantimpala sa patimpalak ng Manila Lyceum of Art and Literature at iginawad sa kanya ang isang panulat na Hugis Balahibo bilang premyo. Por la educación recibe lustre la patria. Sa Ingles ay Through education is the nation glorified. Isinulat ni Rizal noong 1876 na nagbibigay diin sa kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad ng bansa at ng mga mamamayan nito. Recuerdo a mi pueblo. Sa Ingles, In Memory of My Town. Isinulat ni Rizal noong siya ay 15 taong gulang pa lamang habang nag-aaral sa Ateneo. Ipinahayag niya rito ang kanyang pagmamahal at pangungulila sa kanyang bayang Calamba. Pilipinas, dentro de 100 años. Sa Ingles, The Philippines a Century Hence. Isang sanaysay ni Rizal kung saan inilahad niya ang kanyang pananaw sa magiging kalagayan ng Pilipinas makalipas ang isang siglo at ang mga dahilan ng pagdurusa ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo. Sobre la indolencia de los Filipinas. Sa Ingles, The Indolence of the Filipino. Sinulat ni Rizal upang pabulaanan ang paniniwalang tamad ang mga Pilipino. Pinaliwanag niya na ang katamaran ay bunga ng pang-aapi at kalagayan dulot ng kolonyal na pamahalaan, hindi likas na ugali ng mga Pilipino. El Amor Patrio. Sa Ingles, The Love of Country. Isang sanaysay ni Rizal na nagpapahayag na ang pagmamahal sa bayan ay bilang isang likas na damdamin. Katulad ng pag-ibig ng anak sa ina. Hinihikayat niya ang mga Pilipino na huwag kalimutan ang sariling bayan kahit nasa ibang lupain at ipaglaban ito. El Consejo de los Dioses. Sa Ingles, The Council of the Gods. Ito ay isang dulang isinulat sa wikang Espanyol ni Dr. Jose Rizal na unang nailathala noong 1880 sa Maynila. Ipinapakita sa dulang ito ang pagtitipon ng mga Diyos at Diyosa sa bundok Olympus, kung saan sila ay nagsagawa ng paligsahan sa panitikan at ng epekto nito sa sangkatauhan. Nanalo ito ng unang gantimpala sa isang paligsahan sa panitikan na inorganisa ng Liceo Artístico Literario de Manila.
mga kababaihang taga Malolos. Sa Ingles, To the Young Women of Malolos. Ito ay isang liham na isinulat ni Dr. Jose Rizal noong February 22, 1889. Para sa mga kabataang babae sa Malolos, Bulacan, na nagpetisyon upang magbukas ng paaralan para sa pag-aaral ng wikang Espanyol. Sa liham na ito, pinuri ni Rizal ang kanilang tapang at hinikayat na ipagpatuloy ang pag-aaral at paggamit ng mapanuring pag-iisip. Inaalalahanan din niya sila na huwag bulag na sumunod sa otoridad ng simbahan, kundi matutong manindigan at mag-isip ng malaya. Brindis. Ito ay tumutukoy sa talumpating ibinigay ni Dr. Jose Rizal noong Hunyo 25, 1884 sa Madrid. Sa isang piging bilang parangal kina Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo, dalawang Pilipinong pintor na nagwagi ng parangal sa Espanya. Junto al Pasi. Ito ay isang sarswela o dulang musikal na isinulat ni Dr. Jose Rizal noong 1880 bilang isang parangal sa mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ano po ang pangalan niyo, school at year? My name is Axel Peter Valenzuela Waika. I'm second year studying sa Tourism Management and from PSU. Sa tingin niyo po, ano po ang pinakamahalagang arts or works ni Rizal? Always slowly. Ikaw na-expose yung mga Espanyol sa pamahalaan nila. Kumaga, di malalaman ng mga taong Pilipino na ganun talaga yung mga ginagawa ng Espanyol. I will be the one who will presenting the artworks of Rizal. This first one was the Saturtina Rizal made in 1881, made in Calamba. At itong painting naman ito ay pinapakita ni Rizal ang kanyang pagmamahal para sa kanyang pamilya. At ito namang sunod ay ang Dapitan Church Curtains na gawa noong 1894 sa Dapitan habang si Rizal ay na-exile sa Dapitan. At sa painting na ito, pinapakita niya ang pagiging resourcefulness niya. At ito naman ang Christ Crucified na gawa sa crayons at gawa sa Heidelberg, Germany, na pinapakita dito na ang pagiging spiritual ni Rizal. Ang sunod ay ang a painting on a pair of mother of pearl or shells painted by Rizal in Dapitan in 1894. At this image reflects that the peace, simplicity, and rural life of the Filipinos. This one naman is the portrait of Marita and made of crayon and made in Barcelona 1885. The subject was Professor Miguel Moraita Sagrario, a Spanish historian and one of Rizal's professor at the Universidad Central de Madrid. And the Immaculate Conception. It's an oil on canvas and made in Dapitan in 1890, and Rizal painted it while he was a student at Ateneo Municipal de Manila. The Spanish coat of arms. Ito naman ang ginamit dito ay watercolor at ginawa ito noong festa ng San Rafael sa Calamba 1867. At ito naman ay detailed production of the Royal Coat of Arms sa Spain. At itong araw na tayo nag-aaral siya sa Ateneo Municipal de Manila, kung saan nag-aral siya sa ilalim ng Jesuits. Ito naman ay ang cover of the Noli Me Tangere. Ang gamit naman dito ay pen at ink. At ginawa nito ni Rizal noong 1887. At pinapakita naman dito na nagre-reflect ang tema sa suffering, faith, and no hope under the Philippine experience. At ito naman ay tutungo naman tayo sa mga sculpture ni Rizal. Ang kauna-una nating sculpture dito ay ang Triumph of Science Over Death. At gawa ito sa material na clay at gawa ito ng 1890 sa Paris, France, and was later gifted by Rizal to his close friend Ferdinand Blumentritt.
At ito naman ay sculpture na to ay nagpapakita na nude young woman symbolizing science o ang katalinuhan. At ito namang sunod na sculpture natin ay ang Sacred Heart of Jesus na gawa sa kahoy or wood, na gawa sa Ateneo de Manila noong 1875 to 1877. Ang pinapakita sa sculpture na to ay si Jesucristo at ang kanyang puso exposed. At ang common symbol naman nito ay for the love and sacrifice. Ang sunod naman natin is yung Josephine Bracken na sculpture or medallion na gawa sa kahoy at gawa sa dapitan noong 1895 to 1896. At the subject was Josephine Bracken, Rizal's common law wife and companion during his final years. This one naman po ay ang bust of Father Jose Greco na gawa sa clay na gawa noong sa dapitan noong 1894. At ang subject nito ay si Father Jose Greco, a Jesuit priest who taught at Ateneo. At ang pinapakita naman dito ay ang ulo at upper chest na typical sa classical bust sculpture. Sunod po ay Triumph of Death Over Life na gawa sa clay na gawa sa Brussels, Belgium in 1890. Ito ay may kaparehas katulad na kanina sinabi ko na Triumph over Science over Death. Yun, para may kaparehas sila na ang replika naman nito ay display sa Rizal Shrine Museum sa Fort Santiago. At sa piece na to ay pinapakita na skeletal figure of death na may hawak na scythe or symbol of destruction na nakatayo sa katawan na babae na patay na o ang simbolo nito ay nagpapakita ng buhay. Itong title naman nitong isang sculpture na to si Oyang Dapitanya na gawa sa clay na gawa sa dapitan 1893 to 1894. Ang pinoportray na sculpture na to ay a young woman believed to be Josefa Oyang Dapitanya is one of Rizal beloved students in Dapitan o isa sa mga estudyante ni Rizal sa Dapitan. This one naman is The Mother's Revenge, gawa sa clay and made in Dapitan in 1894. At pinapakita na sa sculpture nito a mother dog attacking a crocodile that has just killed her puppy kasi kinain ng crocodile yung anak niya. Yung sunod naman, ang sculpture nito ay ang bust of Francisco Mercado na gawa sa kahoy and it was a life-size and gawa sa Calamba from 1887 to 1888. And it shows how calm and noble facial this sculpture is, and nagpapakita siya ng sign ng respeto, wisdom, strength of the character na si Francisco Mercado Rizal. This one naman is the image of Virgin Mary na made in Ateneo de Manila in 1872 to 1877. This shows the Blessed Virgin Mary, the Mother of Jesus, in a pose of prayer and serenity. The last one naman po of the sculptures is the San Antonio de Padua made in Dapitan around 1893 to 1894. Ang pinapakita sculpture na to ay ang Saint Anthony of Padua, a beloved Catholic saint known as the patron of lost things and miracles. Apunte! Consumatum est!